Paano nga ba naging dominante ang Brazil sa football? Isang bansa na kayang-kaya makipagsabayan sa mga powerhouse sa Europe sa dami ng kanilang championships at sa kalidad ng mga players. Parang bawat dekada may bagong superstar mula kina Pele, Ronaldinho, Neymar hanggang Vinicius Jr. At halos lahat naglalaro sa pinakamalalaking club sa mundo. Pero anong meron sa Brazil na wala sa iba? Tara, pag-usapan natin kung bakit malakas ang Brazil sa football. Sa buong history ng World Cup, ang Brazil lang ang bansang nanalo ng 5 beses. Ito na ang pinakamarami sa lahat. Napanalunan nila ito noong 1958, 1962, 1970, 1994 at 2002. At ito pa, sila rin ang nag-iisang team na naka-qualify sa bawat edisyon ng tournament mula pa noong 1930 hanggang 2022. Kumpleto sa lahat ng 22 World Cups. Pero hindi lang World Cup ang pinaghaharian nila. Pagdating naman sa Copa America, ang pinakamalaking tournament sa South America, 9 na beses sila naging kampiyon. Pangatlo ito sa pinakamaraming championships, kasunod ng Uruguay at Argentina. Pero consistent contender sila kada edisyon. At sa disbanded na FIFA Confederations Cup, kung saan pinaglalabanan ng mga kampiyon ng bawat kontinente sa kani-kanilang Confederations Cup, reigning World Cup champion, at magiging host nation ng upcoming World Cup, Brazil ang may pinakamaraming titulo rin dito. 4 na beses sila naging kampiyon, 1997, 2005, 2009, at 2013. Pero hindi nila magagawa ito kung hindi dahil sa mga players nila. Kilala ang Brazil sa kanilang playstyle na tinatawag na O Jogo Bonito o The Beautiful Game. May kita ito sa mga galaw ng kanilang superstar. Yung mamamangha ka sa kanilang pag-dribble, yung may flair ang bawat teknik nila. Dito pumapasok ang tinatawag na Ginga. Isa itong natural na rhythm, parang sayaw habang nagpo-football, inspired ng samba, capoeira, at kalye football sa Brazil. At dito nakilala pa ang players ng Brazil. Halos bawat dekada may superstar silang inilalabas. Parang hindi nauubusan ng bansang to ng mga talented players. Noong 1958 to 1970, ito yung masasabing golden era ng Brazil national team. Nag-uwi lang naman sila ng 3 World Cup sa tulong nila Pele, Zito at Garrincha. Sa era na ito, nakilala ang Brazil bilang powerhouse sa football. Pero nagkaroon din sila ng dry spell noong 70s at 80s. Kahit sa tulong pa ng mga players nila na sila Zico at Socrates. Pagdating ng 90s at early 2000s, dito na ulit pinakita ang lakas ng Brazil. Dumating din ang mga players tulad nila Romario at Bebeto para iuwi ang 1994 World Cup. At matapos mabigo noong 1998 final, kinuha nila ulit ang World Cup noong 2002 sa tulong nila Ronaldo Nazario, Rivaldo at Ronaldinho. Ito na yung huling World Cup ng Brazil as of now. Pinakamalapit nila makuha ulit sana ito noong 2014 kung saan sila ang host country. Pero kahit sa tulong ni Neymar at David Luiz ay bigo sila dito at naranasan pa ang worst defeat nila sa World Cup kung saan tinambakan sila ng Germany sa score na 7-1 sa semifinals. At kahit almost 24 years nang di nagcha-champion ng Brazil, palagi pa rin silang nasasama sa contenders at prediction na mananalo ng World Cup. Kasama na sa kultura ng Brazil ang football. Dito din sila mas nakilala. Sa kanilang jersey pa nga lang palagi mo ito makikita suot ng mga tao at fans. Pero ang isang hinahangaan ko sa Brazil ay every generation ay meron sila mga players na world class talaga. Siguro makakompare ko din sila sa Pilipinas. Kung sa atin every street at mga barangay may basketball court, sa kanila naman halos every street ata may naglalaro ng football. At kahit sa kalsada pa, ganoon nila kamahal ang football. Hindi nila kailangan ng malaking field para maglaro agad. Bola lang at kahit nakayapak pa, maglalaro talaga sila. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit isa sila sa most successful nations pagdating sa football. Kung nagustuhan niyo itong video, huwag kalimutan yung like at share para lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang dito sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.